Hello, hello mga momshies and welcome to Our Makabayan Filipino podcast, also known as MP Podcast. Starring our special guest, the Sparkle Stars, Erica Luis Misales, Joseph Maria Tinag, and our crew, Leonardo Martina, Shanita Esquera, Mali, and Conrad. Natututo tungkol sa Philippine Past. Tara na at halika sa Makabayan Filipino Podcast. Yay! Guys! Alam niyo ba na noong taong 1853, pinuksan ng bansang Hapon ng kanilang bansa matapos ang mahabang taon ng pagkakasara nito? Chef, nagsara kasi sila dahil sa gustuhan nilang hindi matulungan ng Europa. Tama ka dyan. Noong 1635 sila nagsara. Ang tagal, no? Para lang din lang life nyo. Pinagito ng kapal ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pamahalaan. Nakot ng Japan ang Pilipinas pagkatapos na natake sa Pearl Harbor. Yes! Napinsala rin ang Maynila at maraming nasira na American military base camps. Let's just say, sa mga bansang Asyano. Sa panahon nila, hinanap din ng Bataan Denmark at Mindanao Denmark kung saan libo-libong sundalo, Ilocano, at Pilipino ang namatay sa ulo, pagod, at pangalaki pagmamalunod ng mga hapon. Teka, bakit ang dami rin ng paso? Madami talagang nangyari hindi makatao. Hapon pa naman eh. Kabilang na dito, ang pagharas ng barato. Outside the country, ang nagupang doran, pagpatay, matinding karakasan, at pagkaabuso sa mga kababaihan at matinding pag-abusan sa pagkain. At alam niyo ba, para makuha nila ang tiwala ng mga Pilipino, kuha sila ng padobo o paganda. Kung saan layunin nito na magbigay o pagkatiran ang pananakot ng mga Kamunes bilang pagsapalaya sa Pilipinas mula sa kamay ng Estados Unidos. Ipinakita nila na sila lang dapat ang susundin ng mga Pilipino. Dahil sa digmaan, nakaranas ng hirap ng mga Pilipino dahil mababang tupon ang Pilika, ginawa ng Macon ang sistema ng Imausman. Para lang magpili ng isang kilong bigas, kailangan daw ng libo-libong pera. Shocking! Grabe, dami-dami si Mickey Mouse. Sino nga ang mga Pilipinong nakilala dahil lumaban sila sa pangalakan at pananakot ng mga Hapon? Paano nila may isang pagpupuso at pagkatrato ng mga Hapon sa kanila? Bakit kaya kilala na sex natin? Wow, wow, wow! Ang daming tanong! Well, make sure naman magsagot namin yung mga tanong na yan, guys. Alam niyo naman na maraming Pilipino sumubok at nagdusa sa panahon ng pananakot ng mga Hapon. Ngunit, may isang guerrilla leader ang kakilala dahil binago niya ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Natatakutan ka ng mga sandalang Hapon. And guess what? Ano kaya? Ang mga Hapon ay may kabuyan ng 10,000 pesos. Wow! Si IC Nieves Fernandez, bawal dumaan, isa siyang school teacher. Pero nung sinangkot ng Imperial Japanese ang United States, nagpamulo ng Philippines, buo siya ng resistant group with around 110 fighters. Grabe, ang galing. Alam niyo ba, meron siya sa nakakatawag ako. Ang sinabi niya ay, no one could keep anything. They took everything they wanted. Pero, what can we learn from her story? Tinuro ng kwento ni Nieves Fernandez na ang pangatama at pamulo ay wala sa kasaya.
sinampok sa kanyang kwento ang hindi kaugali ang pakikipagdigma, patriotismo at ang kritikal na papel ng napaglaban sa mga kulisang pambansang pagpapalaya. Guys, kaysa muna tayo magkaroon ng reflection. Ano kaya ba ang mga usapan natin ng mga hero? Sino kaya may idea ng isa pang hero na alam natin? Galing sa American War. Conrad, ano kaya sino kaya mga usapan ng hero? Sinasabi. Si Emilia Aguinaldo? Galing kaya ng presidente, isip mo daw sa kay Emilia Aguinaldo. Kung hindi ka makasalita, Joseph, pag-isip ko talaga kay Emilia Aguinaldo na lang siya. Magaling na presidente. Magaling talaga, matalino siya. Oo nga, no. Nilid natin yung katipunan. Magtalas na rin naging presidente ng unang Republika ng Pilipinas, di ba? Oo nga. Sino ba kaya siya? Si Andres Bonifacio. Iba yun eh. Basta nakakatawa lang guys. Na pinapag-usapan natin dito mga hero ng Pilipinas. Wala ka na kayo maisip. Nag-review ba kaya kayo? Wala. Ikaw, David. Ikaw 30. Nagayalong na. Matapang siya, no? Ang nga yung tapang niya eh. Alam niyo ba, nag-suicide charge siya ng una niyang battle? Oo nga, no? Kamukha nga ni Joseph yung isang gano'n. Isang captain niya, kamukha ni Joseph. Oo nga, no? Kita ko yung resemblance. By the way guys, may naalala ba tayong gagawin natin next? Alala ko na. Revelation! Tungkol naman sa mga issues ng mga nakababatang generation na may kakulangan sa kaalaman ng ating mga bayani turapan para makamit ng mastasya at malaya ang ating bansa. Latest viral video? Di ba yun yung mga tug-tug-tug sa mga tsaka-tsaka na nagpaalala? Tapos, palagi silang 6'7 ng 6'7. Wala silang alam sa ating mga bayani. Feeling ko hindi kaya sila nag-review. Oo nga. Yari sila kay Mount Erica. Oo nga eh. Sabi nga ng mga iba, the past is just the past. Oo nga, nakaka-DVD naman ito. Hindi nga alam yun yung mga problema natin eh. Madami-dami pa. Ayaw namin makakalimutan lang natin ang ating mga bayani na sa lumaban sa digmaan. Katulad nga ng mga sundalo ng USAPE o United States Army Forces in the 40s. Manuel Quezon, Sergio Osmeña, mga grupong guerrilla tulad ng Hukbalahap, Hunters ROTC, at ang Makapili at iba pa. Uy, mga katropa, alam niyo ba meron pala isang tanong galing sa ating studio? At pakitignan niyo kung anong sinabi nila, 30. Para Sparkle Star, paano natin mapapahalagahan at maipagmamalaki ang pakikipaglaban ng mga kababayan nating mga Pilipino laban sa mga nangyayari? Uy, that's a very simple question. That's a very simple question pero masakit kapag iniisip natin ito kasi makakalimot tayo. Ito na pinapakalagahan natin ang ating mga bayani sa pamamagitan ng pamagbago ng kailangan ng kaysaysayan. As good Bostonians, kailangan natin ipakita na ipinagmamalaki natin ang ating mga bayani through what Don Bosco did, acrobats, theatrics, and role plays. May papakita din natin that we are proud of them by attending or going to his
historical museums, teaching our folks about them and letting our confidence shine as Filipinos. Kahapon lang guys, ganun pa naman magpasalamat pa din tayo sa hapon dahil sa kanila gumaganap ang nasyonalismo at natutunan natin maging independent as a country. Tama yun! Wow, ang galing-galing naman ang ating mga kaibigan. Yung mga sagot natin, ang galing ng mga tinanong natin. And there you have it, folks. Ang aming daily podcast ay magtatapos na dito. And remember, we are We are proud the- to be Filipino. We are the LP Podcast! God bless!